para po tayo siguro baka may mga katanungan kayo tungkol po diyan sa mga confidential funds niya, pati yung mga na lumalabas na mga reaksyon po kahapon pa sa usapin pong ito. Tayo po'y gagabayan muli at makakasama ho natin para din po sa kanyang personal observation sa ikalabing-isang araw po ng trial po kahapon. Vice President on trial, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert natin pong makakasama ngayong umagang ito. Attorney Cayosa, thank you sa magang pagtanggap ulit ang tawag namin ha. Attorney Cayosa, good morning po. Si Orly Trinidad po ito ulit sa Radyo na TV pa. Good morning, Ordy. Magandang umaga sa ating mga kababayan. May na-obserba lang ako kahapon. Tama ba, siguro kayo napanood nyo rin po ng buong buo. Tama ho bang observation ko na sa confidential fund, merong mga bagay na pinahintulutan ng acknowledgement receipt. Pero mas marami, ang ito ay dapat may backup kang resibo o yung sales invoice. Tama ba yung Attorney Cayosa? Opo. Yung iba ho kasi doon, tulad ng halimbawa, acknowledgement receipt lang. Sige, kung wala naman yan talagang actual na sales invoice, para saan ito ginamit? Ibig sabihin, may nakalatag mo ng programa, may nakalatag mo ng mga kumbaga sa militar, may mission kayo bago nyo kunin o tanggapin ang isang impormasyon at may kapalit na bayad. Attorney Cayosa, ano po? Opo. Yung inyong na-obserbahan kahapon, ano yung medyo sa tingin po ninyo, yung medyo tumutugma doon sa observation po ng COA? Well, merong mga acknowledgement receipts, pero yung mga ibang transaction ay kinakailangan sana yung official receipt. Mhm. So yung observasyon ng yan ang isang rason kung bakit dinisallow ng COA yung mga expenditures na yon, yung mga paggamit daw ng intelligence or confidential funds. Kulang ang dokumentasyon nung pagka-release nito. Mhm. At sa tingin ng COA, hindi ito sapat. Kaya nga dinisalaw. Mhm. Masyado ba itong napaka-seryoso? Considering na hindi natin siguro pag-uusapan, ito'y pondo, pera ng bayan, pero sa sobrang laki ng halaga, mukhang may kinakailangan yata tayo sa tingin ninyo na kailangan pang pagbabago sa paggamit ng ganitong uri ho ng pondo, confidential and intelligence fund, Attorney Cayosa? Well, yung kung babasahin natin yung COA Circular 2015-01, malinaw naman. Sa tingin ko, wala namang kailangang baguhin doon. Ang nagkulang lang yung opisina ng OVP o kaya yung DepEd doon sa pagsusuporta ng mga resibo o dokumentasyon, sapat na dokumentasyon doon sa kanilang mga expenditures. Lalong-lalo na malalaki ito at yung mga pangalan ng mga sinasabing tumanggap ay kaduda-duda. Alright. May mga ilang kasi mga terms kahapon. Isa sa mga medyo pumukaw sa atin ay yung isa-isahin po yung mga pangalan ng tumanggap ng confidential fund. Anong inyong, malaman ko lang inyong observation, kinakailangan ba na, sobra naman daw kasi yatang parang napaka-dramatic. Napaka-colorful ng pagbanggit ni Attorney Capuno ng mga pangalan at naging doon ay nag-object ang defense panel. Well, yun nga, pretty obvious mga liit na pangalan na gawa-gawa lang. Mhm. Kaya nga, dinisang ito ng COA at binigyan naman ng pagkakataon ang Office of the Vice President na magbigay o may sabihin sa COA kung saan talaga yan ginamit. At so far, hindi ko sila nakasagot. Hindi sila sumagot, hindi na na-explain. Kaya disallow yan. So, nasa lugar naman yung pinag-disallow ng COA. At kasi obligasyon ho, kahit confidential fund yan, kahit intelligence fund yan, obligasyon pa rin ng disbursing agency na ipakita kung kanino binigay yan at sang-ayon ba yun dun sa guidelines. So ngayon, obligasyon ng Office of the Vice President o DepEd na patunayan na meron talagang taong tumanggap yan at saka meron talaga siyang ginawa dun sa information gathering o anumang mga
mga nakalagay dun sa resibo. Ang pagtingin hawkis ng COA, parang gawa-gawa lang yung mga resibo Mm. at walang sapat na eksplanasyon Mm. ang opisina ng Vice President o kaya ng DepEd. Okay. Meron pa sana akong gustong itanong sa inyo tungkol po dyan sa naging takbo kahapon ng impeachment pero baka nakapusin ako ng oras. Isa rin sa gusto kong itanong po sa inyo ngayon po umagang ito, Attorney Cayosa, ay yung mensahe, yung wisdom nung pong desisyon ng Sandigan Bayan na nagbabaliwala sa petisyon ng Ombudsman na alisin sa listahan ng mga akusado si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Pero meron binabanggit, Attorney Cayosa, na hindi mo ito pinapayagan ngayon. Ito yung pwede siguro gawin ninyo pagdating ng tamang panahon. Ano yung tamang panahon? Ano ibig sabihin nun, na para sa simpleng mga nanonood, sumusubaybay dito sa kasong ito, Attorney Cayosa? Well, tama po yan. No? Hindi pinayagan ng Sandigan Bayan na hindi siya ma-arraign. Kasi yun ho kasi yung motion na hindi na lang siya i-arraign, hindi na lang ituloy ang arraignment ni Secretary Bonoan, hindi na lang siya kakasuhan at maging state witness Testigo. siya. So sabi ng Sandigan Bayan, hindi maaari yan sapagkat ma-prejudice naman yung karapatan ni yung kasama niyang akusado, si Senator Jingo Estrada, dahil conspiracy kasi yung kaso eh. So ang balang pinapahiwatig ng Sandigan Bayan sa kanyang desisyon na hindi naman ito final na desisyon sa usapin ng discharge as a state witness. Mukhang ang pinapahiwatig nila, ituloy na lang muna yung arraignment at saka pag during the trial, saka na lang mag-motion para ma-discharge yung akusadong Secretary of DPWH. Yun ho ang kanilang sinabi dun sa katawan ng kanilang desisyon. So maaari namang mag-seek ng reconsideration ang ombudsman o kaya ipa-arraign na lang niya si Secretary Bonoan, ituloy muna ang kaso and then during the pendency of the case, pwede siyang mag-motion ulit to discharge him as a witness. Saka yan, didesisyonan ng Sandigan Bayan ulit. Hindi kaya kasi baka ang mangyari dito, sige, hindi siya magiging witness, siya isa sa mga akusado, pero pagpipresenta ng ebidensya against former Secretary Bonoan ay pahinain para lumabas na list guilty and then eventually pwede na rin siyang maging witness. Posibleng ganun ba ang mangyari dito, Attorney Cayosa? Well, ganun nga ang Ganun ang mangyayari, pahihinain yung mga hawak-hawak na ebidensya. Medyo, pahinain might not be the proper term. Ipakita na lang. Okay, sige. Kasi Ilalagay ko sa medyo diplomatic term. Masyado sarcastic nga pala yung pagkakabanggit ko. Sorry. So, hindi na siya ipipresenta as one of the major player, parang ganon. Oo, kasi ang limitation ho kasi nung kaso nila, dalawa lang silang nasatakdan na co-conspirator. Tama po. So baka mas maganda to be creative, maganda din sana kung may maihabol pa sila na ibang conspirators na kasama nilang dalawa para sa gano'n kung sakasakali during the trial ay maipakita at makumbinsi ng ombudsman na crucial o kinakailangan yung testimonya ni Secretary Bonoan at hindi naman siya one of the most guilty at kung i-discharge siya, meron pang natitirang co-conspirators. Para sa ganun, hindi na kailangang magbago yung depensa ng nasasakdan na Senator Jingo Estrada. Mukhang ganun ang pinapahiwatig ng ombudsman at maaari namang gawin niya yun, no? Sapagkat meron ng tinelegraph na idea yung Sandigan Bayan dun sa kabuuan ng desisyon nila tungkol dun sa unang motion ng ombudsman. Okay, well, ayaw naman nating isipin na tayo advance mag-isip. Pero hindi naman kaya humantong ito sa paltan na lang natin yung conspiracy o yung mga major mga main character sa conspiracy, palitan natin para maging testigo lang si Secretary Bonoan. Yun na nga, kasi meron din namang rason na tinalakay yung Sandigan Bayan na
hindi rin basta-bastang papayagan yung pag-discharge sa kanya kasi nga magbabago ngayon yung ebidensya at saka theory of the defense Alright. with respect to Senator Estrada. Okay. Attorney, thank you again ha. Maraming salamat sa ulitin po at maraming salamat sa, sa tuwi-tuwi na pagbibigay ng pagkakataon po sa amin. Thank you po. Maraming salamat. Good morning sa lahat. Good morning po. Constitutional Law Expert, Attorney Domingo kayo sa mga kapuso inyo po napakinggan.